Tawadin niyo na lamang po akong Leia. 22 years old at sumasideline bilang tindera sa grocery ng tiyahing ko. Alam kong bata pa ako sa edad kong ito pero marami na akong naranasan na mas nagpatibay sa pagkatao ko at ito ang gusto kong ibahagi sa inyo. 18 years old ako nang maging boyfriend ko si Julius. Nabuo ang relasyon namin dahil na rin sa tuksuhan ng mga kapitbahay namin. 3 bahay lang kasi ang pagitan namin at sa tuwing magkakasabay kaming bumili sa tindahan o sa karinderya ay lagi kaming kinakantsawan ng mga tao. Hindi nga nagtagal ay pinormahan ako ni Julius. Sinagot ko siya pero naging lihim ang relasyon naming dalawa dahil ayaw pa ng mga magulang ko na mag-boyfriend ako habang nag-aaral. Ang hindi nila alam ay pangatlong boyfriend ko na, si Julius. Palagi akong sinasabihan ng mga magulang ko na makakasira lang daw sa pag-aaral ko noon ang pagbo-boyfriend. Nakakahiya rin daw sa tiyahing kong nasa abroad na nagbibigay ng sustento sa akin. Kaya ayusin ko raw ang pag-aaral ko. Ay, ano ba yan? Malilate pa yata ako sa school. Teka, may text muna si Julius, baka mamaya natutulog pa yun eh. Babe, palabas na akong bahay. Antayin mo ko sa kanto. Send. Teka, kompleto na ba yung gamit ko? Wallet, libro. Yung assignment po. Ayan, mukhang okay na to. Ang bilis naman mag-reply. Basa ko nga itong text ni Julius. Babe, kanina pa ako dito sa kanto. Sorry, kakaload ko lang. Ay, ano ba yan? Hindi pa ako agad sinabihan. Alam mo naman yung mabilis akong mataranta kapag ganito eh. Palabas na nga ng kwarto. Ma! Aalis na po ako ah! Sige anak. Ingat ka ha. Ay ma, nga pala may kailangan po kaming bayaran sa school. Baka po pwedeng makahingi ng 300. 300 na naman. Nung isang araw lang humika na sa akin ng extra 200 kasi 'di ba sabi mo may babayaran din kayo sa school? Opo ma, pero magkaibang subject naman po kasi itong inihihingi ko ng pera. Grabe naman yung school nyo. Halos araw-araw may mga requirements na binabayaran. Baka naman kung saan-saan mo lang dinadala ang pera. Hindi ma, kailangan po talaga yan sa school. Hindi naman po ako hihingi ng pera kung hindi kailangan eh. Sinisigurado ko lang. Mga kabataan kasi ngayon ang gagaling gumawa ng kwento. Yung pala, sa paglalakwatsa lang dinadala ang pera. Ma, hindi naman ako ganun. Nung isang araw nga, ang dami naming pina-photocopy eh. Nakita niyo naman siguro yung bitbit ko pa uwi, di ba? Magkano din ginastos ko doon. Pero hindi ako humingi sa inyo ng ekstrang pera. Ang laki naman kasi ng hinihingi mo ngayon. Biruin mo, kung susumahin halos 500 ang hiningi mo ngayong linggo lang. Siya, wag niyo na lang po akong bigyan kung ganyan din namang bubungangaan at pagdududahan niyo pa ako. Wala rin naman kasi akong pera dito. Ang binigay lang ng tatay mo ay 150 ng pampagawa ng washing machine. Akala naman niya may nag-aayos sa halagang 150. Diyos me, talaga yung tatay mo. Wag niyo na nga akong bigyan eh. Mamaya ako pasisihin niyo kapag hindi nagawa yung washing machine na yan. Siya. O yan. Sa'yo na yung 150. Kung may mahiraman ka sa kaklase mo, humiram ka muna. Sabihin mo babayaran na lang natin sa isang linggo pag sweldo ng papa mo. Siya, sige po. Pwede na po yung 150. Ako na lang po gagawa ng paraan sa kalahati. Hay nako, Leia. Ayusin mo talaga yung pag-aaral mo, ha? Nagkakanda-kuba-kuba kami ng tatay mo mapatapos lang kayong magkakapatid. Buti at tinutulungan kayo ng tiyahin mo sa abroad. Kung wala yun, nako, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Oo naman, alam ko na yun eh. Paulit-ulit yun na yung sinasabi sa akin, May. Aba, kailangan talagang magsumiksik dyan sa utak mo nang hindi ka magloko. Babalitaan ko lang talaga, Leia, na gumagawa ka ng kalokohan. Kakalbuhin talaga kita at palalayasin kita sa bahay na to. Mama naman, ang daming sinasabi. Malilita talaga ako nito sa school. Akin na po yung 150. Eto na. Sige na, lumakad ka na. Pagkatapos ng klase, diretso bahay ha? Oo na ma, sige na po. Aalis na ako. Babe, nilagyan ko na ng sauce ng siopaw mo. Pwede ka na kumain. Akin na nga. Babe, kanina ko pa napapansin parang init ng ulo mo. Paano? Lagi na lang tayo sa ganito nagde-date. Tapos ganito na lang lagi yung kinakain natin. Hindi ba pwedeng sa mga matinong kainan naman? Babe, kaya mo na. Pinag-iipunan ko yan. 2 months na lang anniversary na natin, di ba?
Promise ko sa'yo, sa maganda tayo kakain. Tsaka favorite ko to eh. Eh naku, lagi mo na lang promise sa akin yan eh. Babe naman, nung nakaraan kasi 'di ba sabi ko naman sa'yo kinailangan nga ni tatay yung pera pampa-x-ray kasi nga ubo siya ng ubo. Ay na-chismis pa nga si tatay na baka daw may kung anong sakit 'di ba? Narinig mo naman siguro yun sa mga kapitbahay natin. Oo, alam ko naman. Kaya lang, nagsasawa na ako dito eh. Hindi ka pa ba sisweldo, ha? Sa akin sweldo ko na. Kaya lang, gagamitin naman yun ni nanay sa pambayad sa kuryente. Hindi ko nga alam kung paano ko pagkakasyahin yung sweldo ko eh. Naku ba, liit lang kaya na sweldo namin mga service crew. Eh, humanap ka na lang kaya ng ibang trabaho. Babe naman, hindi naman ganun kadali yun eh. High school lang natapos ko. Kaya nga nagtatrabaho ako ng ganito ngayon para makaipon naman kahit konti. Gusto ko rin naman mag-aral kahit technical course man lang. Eh, di matagal pa ako magtsatsaga sa ganito lang. Ay, lagi na lang ako nalilibre sa'yo eh. Babe, grabe ka naman. Ngayon ka nga lang gumastos sa date natin eh. O kaya lagi nang lilibre. Minsan nga wala ka pang load, niluludan kita eh. Oh, ngayon sinusumbatan mo na ako. Anong gusto mong gawin ko? Iluwa lahat ng pinakain mo sa akin ha? O pati load mo, ibalik ko sa'yo ha? Babe, relax. Sorry na. Ano mo sinasadya masabi yun eh. Bigla lang naman din ako. Pasensya na. Sorry na. Babe. Ay, naku. Babe, sorry na ha? Sige, ganito na lang. Sa akin sa'y gagawin ko ng paraan na makapagtabi kahit konti. Mula doon sa sweldo ko para makapag-date tayo sa magandang restaurant. Lagi mo naman yung sinasabi. Pero ngayon, gagawin ko na talaga. Gagawin ko na ng paraan. Promise. Oh, sige ha. Pag ito, hindi ko natupad, ipakalbo mo ako. Papakalbo ka talaga? Eh di nagmukha kang siopaw nun. Favorite ko nga yung siopaw, kaya okay lang sa akin. Basta mapasaya kita. Yeah! Ano? Mambobola. Pero mahal mo. Gingiti na yan. Tumigil ka nga. Alam ko naman di mo ako matiti. Hoy, hindi galit pa ako. Ang dami-dami mong promise tapos kung... Love you, babe. Ano naman? Bigla mo na lang ako hinahalik ka, nakakagulat ka eh. Hindi ko kasi mapigilan yung nagsusumigaw kong damdamin para sa'yo, Princess Alea. Baliw. Baliw na baliw sa'yo. Yeah! Huli! Hoy! Kayong dalawa, Lea at Julius ha? Nagde-date kayo ha? Kuya Arman. Nagde-date kayo ano? Ay, kuya, hindi. Nagkasalubong lang po kami ni Leia dito sa convenience store. Diba, Leia? Oo nga, Kuya Arma. Nagkataon lang na Opo. nagkasabay kami. Kayo naman kung ano-ano nang iniisip nyo. Grabe. Magkatabi lang kami dito, iniisip nyo, magka-date na kami agad. Ay nako, mga kabataan talaga oh. Oo na. Sabi nyo eh. Sige na, mauna na ako sa inyo at mamamasada pa ako ng tricycle. Sige. Galingan nyo sa pagtatago ha. Siguraduhin yung hindi kayo mahuhuli. Nakakagulat naman to si Kuya Arman. Hindi ko napansin na nandito pala sa convenience store. Oo nga eh. Sa tingin mo, nakita niya nung hinalikan mo ko. Hindi yun. Hindi mo siguro. Naku, baka sumbong yan kayo. Ay, hindi yan. Tsaka pag nagsumbong, mag-deny lang tayo. Sabihin natin, hindi nga tayo nag-uusap dun sa atin eh. Mga ganun. Oo na. Ikaw kasi, lagi mo kung dito dinadala yan tuloy. Basta pag nabuking tayo ni nanay, walang aamin ha? Sa dinami-dami ng pwedeng makakita sa amin ni Julius, si Kuya Arman pa na nakatira mismo sa tapat lang ng bahay namin. Pagka-uwi ko ng araw na yon, pakiramdam ko talaga si Mama may alam na. Mahirap na kapag nabuko kami ni na Mama. Baka mamaya ay hindi na nila ako pag-aralin kagaya ng ginawa nila kay ate nang malamang nabuntis ito. Kaya nga sabi ko kay Joshua sa tuwing may mangyayari sa amin, dapat mag-ingat siya kung ayaw niyang pareho kaming mapahamak. Ang kaso, ngayon ay may nakakita nga sa amin. Ewan ko ba kung napaparanoid lamang ako, pero simula nung araw na yon ay madalas kong napapansin si Kuya Arman na nakatingin sa akin. Balak na kaya niyang sabihin ang totoo kina Mama, pero wala naman sa itsura niya ang pagiging tsismoso. Tsaka matanda na siya at may asawa at mga anak na. Siguro naman hindi na siya makikisawsaw pa sa buhay namin. Kaya lang na kahit anong pagkondisyon ang gawin ko sa isipan ko ay talagang kinakabahan pa rin ako, lalo na pag nauhuli ko siyang nakatitig sa akin. Ayan, mukhang kumpleto na naman tong pinamili ko dito sa palengke.
Ito nakatawad pa ako sa mag-iisda kanina. Akin na tong 20. Sayang, pang-loading to. Oh, ang dami mo namang bitbit. Ay, pala ka! Napaka magugulatin mo naman. Nakailang kape ka ba kanina ha? Eh, nakakabigla naman ho kasi kayo, Mang Arman. Mga Arman ha? Kakatawag nyo lang sa akin ni Julius nung isang araw ng kuya eh. Tapos ngayon tatawagin mo ako ng Mang? Parang sinabi mo namang sobrang tanda ko na eh. 35 lang naman ako. Naririnig ko ho kasi yung ibang bata sa atin, yun po yung tawag sa inyo. Hayaan mo na yung mga batang yon. Basta ikaw, Kuya Arman lang yung itawag mo sa akin. Yung sa asawa ko ang si Myra, Ate Myra ang tawag mo. Kaya dapat sa akin kuya lang. Oh, siya, sige na ho kung anong gusto nyo. Una na ho ako ha. Grabe, taga. Bibit-bitin mo ba yan pa uwi? Dapat kapag kaganyan madami kang pinamalengke, nagpapasama ka sa boyfriend mo. Boyfriend? Wala nga ho akong boyfriend. Talaga? Ano kayo ni Julius? Wala ho. Magkaibigan lang ho kami, tsaka nagpaliwanag naman na kami sa inyo nung nakita nyo kami na magkasama. Ni hindi nga ho kami nag-uusap sa lugar natin tapos pag-iisipan nyo kami ng masama. Ikaw talaga oh. Huwag kang masyadong kabahan. Binibiro lang kita eh. Buti pa, sumabay ka na sa akin sa tricycle. Pauwi na rin naman ako eh. Ho? Wag na ho. Kulang na ho tong pera ko pambayad sa tricycle eh. Hindi ko naman pababayaran sa'yo eh. Sabi ko nga, di ba, pauwi na ako. Kaya walang kaso kahit sumabay ka pa. Nakakahiya naman po. Ay, nako. Ikaw na bata ka oh. Gusto mo pinipilit ka pa eh. Akin yung bitbit mo. Nalagay ko na dito sa tricycle. Siya, mapilit ho kayo eh. Salamat na lang din po at makakatipid din po ako ng pamasahe. Ay, teka. Bago tayo lumakad umupo ka muna dyan sa likod ng tricycle at bibili lang ako ng gulaman para may mainom tayo. Wag na ho. Saglit lang to. Ate, gulaman nga. 2. Yung tig 10 piso. Bait naman itong si Kuya Arman. Sakto, nauuhaw na rin ako. Leia, inamin mo na at napakainit ang panahon ngayon. Salamat ho. Matanong nga kita. Kayo ba ni Julius talagang madalas mag-date doon sa lugar na yun? Bakit ho ba kayo tanong ng tanong ng tungkol sa amin ni Julius? Isusumbong niyo ba ako sa mga magulang ko, ha? Relax. Nagiging sing-init mo na naman yung kalsada eh. Kalma ka lang. Wala naman akong balak magsumbong, no? Hindi naman ako pakialamero eh. Bakit nga ho kayo tanong ng tanong? Gusto ko lang naman kasi kayong bigyan ng payo. Payo? Paanong payo? Payong kuya, ganun. Nasabihan ko lang kayo na kung magde-date kayo, huwag na dun sa lugar na yun. Kasi yung mga tricycle driver na mga kapitbahay natin, dun na rin nadaan. Ho? Bakit ho? Nasira kasi yung kalsada dun sa kabila. Kaya kaming mga driver dun na dumadaan. Kaya pala minsan nakikita rin namin na pumapasada dun si Namang Estong. Huli! Magka-date nga kayo doon madalas. Oho? Hindi, nagkataon lang po. Sige. Kung yan ang sabi mo. Pasensya ka na kung nagiging ganito yung reaction ko ha. Tutuwa lang kasi ako sa inyo. Ganyan-ganyan kasi ako nung kabataan ko. Lalo na nung naging girlfriend ko si Myra. Bakit po? Ano po bang naranasan nyo? Hindi yung kagaya nung nararanasan nyo ni Julius. Patagodin kami nun kasi yung mga magulang ni Myra sobrang higpit. Walang pwedeng manligaw nun. Talaga po? Paano nyo po napasagot? Siyempre, chinaga ako. Niligawan ko kahit bawal. Hindi pa uso yung text-text nun. Sinusulatan ko pa yan nun. Ingat na ingat pa nga ako kasi baka mamaya mahuli kami ng tatay niya. Paano kayo nagkikita? Ayun, magdadahilan na gagawa ng project o kaya kasama yung mga best friend niyang babae. Basta kahit anong dahilan gagawin namin, magkita lang kami. Parang kami nga ni Julius. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi na paamin ka din. Ayos lang yan, ano ka ba? Hindi naman ako magsusumbong Basta sa susunod mag-iingat lang kayo. Tsaka sabihin mo dyan kay Julius ha. Huwag naman laging sa convenience store dalhin. Pakainin ka naman kamo sa masarap. Daig pa siya ng panganay ko 13 anyos lang yun pero galing manligaw. Ho? Naliligaw na si JV? Oo naman. Minsan nabasa ko sa cellphone niya may kachat Kung makapag-usap akala mo kaya nang bumukod sa mga magulang. Nakakatuwa naman po pala si JV. Baka bukas yan may ipakilala ng girlfriend sa inyo. Ay nako, hindi na ako magugulat. Nahayaan ko na nga lang kasi kapag hinigpitan ko baka magrebelde lang lalo. Mahirap yan. Solong anak pa naman namin ni Myra.
Sa bagay, sana ho yung ibang magulang naiisip din yan. Kagaya ni na mama, lagi na lang akong pinagdududahan, pinaghihigpitan. Kaya tuloy, natuto akong magsikreto sa kanila. Pinagdadaan na naman lahat yan ng kabataan. Basta ang sinasabi ko lang sa inyo, mag-ingat kayo ni Julius. Alam mo na, mahirap na pag nahuli kayo. Sinabi niyo pa, baka kalbuhin ako ni mama. Ano kayang itsura mo pag kalbo, no? Kapag ginupit itong buhok mo. Kuya Arman naman huwag niyong gulihin yung buhok ko. Biro lang naman. Oh, habos na yung palamig mo ha. At itatapon ko na sa basurahan. Ay, ako na po. Huwag na, ako na. Ako na yun. Buti pa, pumasok ka na doon sa loob ng tricycle. Doon ka na umupo. Maiinitan ka dyan sa labas eh. Okay po. Salamat po ulit ha. Marami-rami kaming napag-usapan ni Kuya Arman ng araw na yon. Isinare din niya sa akin na mag-a-abroad na nga daw yung asawa niyang si Ate Myra sa susunod na linggo. Matagal na kaming magkakapitbahay pero ngayon ko lang siya nakausap ng ganun kahaba at katagal. At kahit halos na 16 years ang agwat namin dahil 35 years old na si Kuya Arman ay nakakaliw pa rin siyang kakwentuhan. Hanggang sa nakaalis na nga si Ate Myra. At ilang araw pa pagkatapos noon ay lagi na akong natitsyempohan ni Kuya Arman kapag papasok o kapag uuwi na. Kaya nakakalibre tuloy ako ng pamasahe. Yung natitira kong pera ay iniipon ko para may panload o pandate kami ni Julius. Minsan si Kuya Arman pa ang naghahatid sa akin sa lugar kung saan kami makikita ni Julius. Naging komportable na rin ako kay Kuya. Kaya kapag nag-aaway kami ni Kuya Julius o ni Julius ay sa kanya ko yun na ikikwento. Na-realize ko tuloy na mali pala yung iniisip ko na ilalaglag ako ni Kuya Arman kila mama. Dahil sa katunayan ay sinusuportahan niya pa nga ako. Tagal-tagal naman sumagot ni Julius. Hello, babe. Sa wakas sumagot din. O ano, nasan ka na? Babe, sorry may wala na sagot. Napasarap kasi yung tulog ko. Wait kasi ako sa shift ko gabi. Hindi yan ang tinatanong ko. Ang tanong ko kung nasan ka na. Sa bahay kasi ako eh. Tapos, text kasi yung bisor ko. Pinapapasok rin ako ngayong hapon. Ano? Eh di ba may date tayo? Sabi mo magse-celebrate tayo ng monthsary. Nag-cutting classes pa naman ako para dito tapos hindi mo ako sisiputin? Babe, sorry nga. Tinari kasi talagang tao sa story. Tsaka, di ba sayang din to? Overtime din to. Overtime ka dyan. Eh hindi mo nga ako malibre sa restaurant. Sorry na. Nagawa ko naman lahat para makabawi sa'yo. Lahat? Eh lagi ka ngang walang oras sa akin. Gaya ngayon, magka-cancel ka na lang bigla ni hindi mo ko inisip. Ang dami kong andala pati pamalit ng uniform ko para di halatang nag-cutting tapos nagdahilan pa ako kay mama na mag-overnight ako kay Karen para lang magkasama tayo ngayong gabi. Tapos gaganyanin mo ko? Wala ka man lang effort? Grabe ka naman sa walang effort. Nung isang beses nga, nagdahilan pa ako sa boss ko na may sakit ako para lang masundo kita kasi paiyak-iyak ka sa telepono. Tapos nung sinundo kita, tatawa-tawa ka pa. Sabihin mo, prank call? O ano, tapos ngayon susumbatan mo ako ng ganyan? Eh magkaiba naman yun eh. Saka yun, matagal na yun. Ang importante, yung ngayon. Nagpapakasunog ako sa init dito sa kalsada tapos naghihintay lang pala ako sa wala. Kung ayaw mong makipagkita, bahala ka. Nagpapaliwanag nga ako Ewan ko sa'yo! Ay, naku! Kakainis! Nakakainis kang Julius ka! Visit talaga siya! Kung ayaw niya, edi wag! Uuwi na ako! Ano ba yan? Ang tumal-tumal pa ng mga jeep! Kakainis! Leia! Kuya Arman! Bo, pauwi ka na? Ano po eh? Teka, umiiyak ka ba? Bakit? Ano nangyari? Wala po. May nangyari sa inyo ni Julius, no? Sige na, sumakay ka na sa loob ng tricycle. Kung bahala sa'yo. Maupo ka muna dyan. Sige na, umiyak ka na. Kuya naman eh. Ayos lang yan. Tago naman tong parte na to dito sa park kaya walang makakakita sa'yo kahit umiyak ka pa. Ayokong umiyak. Hindi ko dapat iniiyakan yung lalaking yun. Ano ba naging problema nyo? Ewan ko kuya. Napuno na siguro kaming pareho. Wala na kasi siyang oras sa akin. Sasabihin niya trabaho para sa malaking sweldo. Hindi ko naman yun maramdaman sa kanya. Tapos yung kalukuhan ko na ang tagal-tagal na isusumbat niya pa sa akin. Ang kapal ng mukha niya. Sige lang, labas mo lang yan.
Tapos ngayon, hindi man lang siya nagte-text. Hindi man lang niya inalam kung nasan ako. Kakainis talaga. Kung mahal ka niyan, makikipag-ayos yan sa'yo agad. Yun nga eh. Pero bakit ganun? Parang kayang-kaya niya akong tiisin. Alam mo, Leia, hindi bagay sa'yo yung lalaking ganyan. Dapat sa'yo yung lalaking mamahalin ka. Yung ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Yung araw-araw pasasayahin ka. Ewan, di ko alam. Wala na po yatang ganung lalaki. O baka hindi lang talaga ako kamahal-mahal. Shh, uy. Huwag ka mo magsalita ng ganyan. Kung alam mo lang, Leia, kung gaano ka kaganda, gaano ka kasayang kasama. Kahit sinong lalaki na makakilala sa'yo, sigurado akong magugustuhan ka kaagad. Baka bobolahin lang ako ng mga yun. Siguro sila bobolahin ka. Pero ako hindi. Ha? Alam mo, Leia, kung sa akin ka, hindi ka iiyak. Kung sa akin ka, araw-araw kitang pasasayahin. Paparamdam ko sa'yo kung paano ba ang buhay ng isang prinsesa. Bakit mo sinasabi yan? Sabi ko naman sa'yo walang lalaki ang hindi mahuhulog sa'yo. Kaya nga, pati sarili ko, hindi ko napigilan eh. Leia, ayoko nakikita kang umiiyak. Dapat sa'yo lagi masaya. Dapat yung mga labi mong yan, laging nakangiti. Kuya Arm. Sorry Leia. Sorry talaga, nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya. Okay lang po Kuya Arman. Ayos lang po sa akin. Talaga? Ayos lang? Ayos lang ba kung ulitin natin? Kayo pong bahala. Anong magic ang ginamit sa akin ni Kuya Arman na mga oras na yun, pero para bang lahat ng sabihin niya ay wala akong nagawa at sinunod ko. Siguro ay nadala rin ako sa matatamis niyang salita at sa mga haplos ng kamay niya na parang nagsasabi na siya ang bahala sa akin. Hindi ko na rin nga maalala kung papaanong nakarating kami ng motel. Ang alam ko na lang ay pinaranas niya sa akin ang ligayang hindi ko nararanasan sa boyfriend kong si Julius. Ibang-iba si Kuya Arman. Sabihin na natin na mas magaling at hindi niya ako pinabayaan. Pwede palang maging gentleman ang isang lalaki sa kama. Na mga oras na yon ay hindi ko naiisip kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang alam ko lang ay handa si Kuya Arman na pawiin ang lahat ng lungkot at sama ng loob ko. Ewan ko kung papaano nangyari, pero napadalas ang pagkikita namin ni Kuya Arman hanggang sa nagkaroon na nga kami ng lihim na relasyon. Hindi ko na rin kasi napigilan ang sarili ko na mahulog ng tuluyan sa kanya. Sobrang lambing kasi ni Kuya Arman at bukod doon ay ibang experience talaga yung ipinararanas niya sa akin. Palagi niya pang sinasabi na mabuti na lamang daw at nandito ako. Ako raw yung nagpapawala at nagpapatanggal sa lungkot niya habang wala si Ate Mayra. At dahil nga masyado akong nakafocus kay Kuya Arman, napapabayaan ko na ang boyfriend kong si Julius. Gusto ko na nga makipaghiwalay sa kanya, pero lagi akong pinipigilan ni Kuya Arman kesyo naawa raw siya kay Julius kapag iniwan ko. At dahil sa may tiwala naman ako kay Kuya Arman, ay sinunod ko naman ang gusto niya. Tuloy lang ang relasyon namin ni Julius habang tuloy rin ang sikretong relasyon namin ni Kuya Arman. Love, napapansin ko, pasosyal ng pasosyal yung mga motel na pinagdadalhan mo sa akin Siguro malaki yung padala ni Ate Mayra, no? Medyo. Pero hindi rin. Ipon ko rin to galing sa pagta-tricycle. Tsaka gusto ko talagang dinadala ka sa mga espesyal at sosyal na lugar kasi espesyal ka sa akin, love. May pagbanat pa, ibang-iba ka talaga kay Julius. Alam mo ba, hindi pa niya ako nadala sa kahit anong motel. At dahil nga patago yung relasyon namin sa pamilya niya at sa pamilya ko, dumadayo pa kami sa bahay ng tropa niya para lang makapag-solo kami. Gusto mo ba bigyan ko ng tips yan si Julius? O kaya pautangin ko para naman madala ka sa mga ganito. Ay naku, wag na. Matagal na rin naman walang nangyayari sa amin Simula nung mag-umpisa tong relasyon natin. Alam ko ring ramdam na ni Julius na nanlamig na ako sa kanya. Bakit ba kasi ayaw mo pang hiwalayan ko siya? Ha? Ayoko lang kasing masaktan yung bata. Nakikita ko kasi yung sarili ko kay Julius nung kabataan namin ni Mayra. Alam kong mahal na mahal ka niya. Sigurado ako sasaktan siya kapag iniwan mo siya. Ikaw ba? Mahal mo ba ako? Love, alam mo namang mahal kita, di ba? Di naman kita bibigyan ng ganitong klaseng atensyon kung hindi ka mahalaga sa akin. Sa katunayan nga, pinagluto pa kita ng paborito mong adobo Ha? Talaga ba? Oo. Teka,
Bubuksan ko lang itong lalagyan, ha? Oh. O diba, amoy palang masarap na? Dinamihan ko talaga yung bawang nito kasi alam kong paborito mo. Ano ba yan? Ang baho naman yan! Love, okay ka lang ba? Ewan ko, love. Pasensya na, ha? Pero mukhang hindi ko makakain yung niluto mong adobo. Amoy palang nakakasama na ng tiyan, Ganun ba? Sige, kung yun ang gusto mo, order na lang tayo ng pagkain sa labas. Ha? Wag na, wala akong gana. Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Ewan, medyo, hindi ko alam Nitong nakaraan kasi madalas sumama yung pakiramdam ko. Sumasakit yung ulo ko tapos wala nga akong ganang kumain. Ewan! Teka, dinatnang ka na ba? Aha? Ngayong buwan hindi pa. Nung nakaraan? Parang hindi rin hindi ko kasi matandaan Bakit ngayon mo lang sa akin sinasabi to? Alam mo namang may nangyayari sa atin, di ba? Kaya dapat yung mga ganitong bagay iniintindi mo dapat. Kasi hindi ko nga matandaan. Anong gusto mong gawin ko, ha? Ano, sinisisi mo ako? Ano? Sige. Sorry love. Sige, ganito na lang ha. Relax ka lang dito. Tapos, bibili ako ng pregnancy test kit. Sabay natin titignan kung ano ba talagang kondisyon mo ha. Sorry na kung napagtaasan kita ng boses. Oo, sige. Bilisan mo lang, ha? Love? Love, kumusta? Ano? Tapos ka na ba? Love? Love, bakit ka umiiyak? Kalma lang ha. Teka, doon tayo sa kama para makaupo ka ng maayos. Patingin nga ng resulta. Ay, 2 linya. Love, natatakot ako. Love, huwag kang matakot. Tumahan ka na. Anong gagawin ko? Sigurado ako palalayasin ako ng mga magulang ko. Itatakwil nila ako at patitigilin sa pag-aaral. Love, isang sem na lang makakatapos na ako. Paano yun? Paano na yung buhay ko? Love, huwag kang mag-alala. Gagawa natin to ng paraan, ha? At saka, paano pag nalaman ng mga magulang ko na ikaw yung ama? Sigurado kong susugurin ka ng tatay ko. Sasabihin niya may asawa ka na pero pumatol ka sa akin. Love, anong gagawin natin? Ilayo mo na lang ako sa lugar na to, love. Kahit saan, sasama ako sa'yo. Please, love. Love, wag mo kong pabayaan. Oo, love. Hindi kita pababayaan, ha? Hindi kita iiwan. Anong gagawin natin? Magpapakalayo-layo na ba tayo? Love, sa ngayon kasi hindi ka pwede yung naiisip mo. Alam mo namang may anak ako na responsibilidad ko rin, di ba? Alam mo namang hindi ko siya pwedeng basta pabayaan na lang lalo na ngayon at nasa abroad si Myra. Uwe, paano? Ganito na lang, umamin kayo ni Julius na may relasyon kayo at sabihin mo sa mga magulang mo na siya ang ama ng pinagbubuntis mo. Ano? Love, iyan lang kasi yung paraan para hindi tayo magkahiwalay. Pag kasi tayo yung umamin, sigurado akong papatayin ako ng tatay mo. Baka ilayo sa akin ni Myra ang anak namin. Pero paano naman si Julius? Baka hindi siya maniwala kasi medyo matagal na rin na walang nangyayari sa amin. Hindi, love, sigurado akong paniniwalaan ka ni Julius. Mahal na mahal ka nun Iyakan mo lang ng konti yun, sigurado akong madadala na siya sa'yo. Kaya love, gawin mo yung lahat para maniwala siya na sa kanya yung batang yan. Ha? Pero natatakot ako Shh, huwag kang matatakot, love. Andito ako. Hindi naman kita pababayaan Lahat ng kailangan ng pinansyal akong bahala. Ako magbibigay. Kaya huwag ka nang umiyak, ha? Tahan na. Love. Kakayanin natin to. Tahan na. Dahil hindi ko na rin alam ang gagawin ko ay nakinig na lamang ako kay Arman. Ipinaako ko kay Julius ang batang pinadala ko na si Arman naman talaga ang ama. Siyempre nung una ay natakot rin si Julius sa mangyayari sa amin pero pinalakas ko ang loob niya hanggang sa umamin na nga kami sa mga magulang namin. At gaya ng inaasahan ay nagalit ang mga magulang namin lalo na nga ang mga magulang ko sa akin. Napakahirap ng pinagdaanan ko noon. Kinailangan kong huminto sa pag-aaral at nagdesisyon ang mga magulang namin na magsama na kami ni Julius. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ko ay nakatira ako kina Julius. Mabuti na lamang at mabait din naman ang mga magulang niya. Pero noong mga 6 na buwan na akong buntis ay pinabukod na nila kami at ikinuha ng boarding house na nasa kabilang barangay lang para mas malapit sa mga magulang naman namin. Pero kahit na lumipat na kami ng bahay ay nagkakausap pa rin kami ni Arman at nagkikita ng palihim. Palagi siyang nangangako na konting tiis na lamang daw at magkakasama na kami. Binibigyan niya rin ako ng pera at mga gamit na magiging para sa magiging anak namin.
kung ano-anong dahilan lang ang sinasabi ko kay Julius para wag siyang magduda. 20 anyos na ako nang ipanganak ko ang baby namin ni Arman. Dumalaw lamang siya ng isang beses sa bahay namin ni Julius na parang concern na kapitbahay, pero pagkatapos noon ay pawala na ng pawala ang komunikasyon namin. May mga araw na hindi ko na rin siya makontak at bigla na lamang siyang hindi sisipot pagka magkikita kami. Nakakainis man yung ginagawa niya sa akin, pero tinitiis ko na lang hanggat sa makakaya ko. Pinanghawakan ko kasi talaga yung pangako sa akin ni Arman na siya ang bahala sa lahat. Bakit ang tagal-tagal naman niyang sumagot? Ano ba naman to? Sa wakas, sinagot mo din. Ano naman ba yun? Ano na naman ba yun, ha? Hindi mo na naman ako sinipot ng isang araw. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, ha? Nag-text na ako, di ba? Busy ako nung araw na yun. Di ba sabi ko kailangan ako sa school ng anak ko kaya hindi ako nakapunta sa'yo? Tsaka ano ba kinakagalit mo? Nagpadala naman ako ng pera. Hindi naman pera yung kailangan ko eh. Ang kailangan ko, makausap ka ng matino. Eh ano ba kasi yun? Aba, Arman, huwag mo nga akong bigyan ng ganyang dahilan. Ano ba talagang plano mo sa aming mag-ina, ha? Bakit pa masyado kang naiinip? Di ba sabi ko maghintay ka lang? Ang tagal ko nang naghihintay. Dati ang sabi mo, bago ako manganak, aamin ka na sa mga magulang ko at dadalhin mo ako sa mas maayos na bahay. O pero ano na, 3 buwan na yung anak natin pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa plano mo. Hindi ko pa nga naaayos yung sa amin ni Myra, di ba? Hindi mo pa naaayos? O hindi mo talaga inaayos? Umamin ka nga. May plano ka ba talagang panindigan kami, ha? Yan ka na naman eh. Nagdadrama ka na naman. Eh kung tutuusin, hindi naman mangyayari lahat to kung nag-ingat ka lang eh. Ano? Katawan mo yan. Dapat alam mo kapag may naramdaman ka ng mali. Dapat sinasabihan mo ako kung gagawin ba natin o hindi. Kung nag-ingat ka eh, di Ang sana... kapal din naman ang mukha mo. Pagkatapos mo akong gamitin habang wala yung asawa mo, isusumbat mo sa akin tong sitwasyon natin? Ako lang ba may kasalanan nito, ha? Ang lakas ng loob mong mangako ng kung ano-ano, yun pala. Ganito lang yung gagawin mo sa akin? Kapal na mukha mo! Pwede ba, Leia? Ingay-ingay mo eh. Sakit-sakit na sa tenga ng boses mo. Ikaw pa may ganang magalit? Akala mo, ha? Hintayin mo ako dyan. Aaminin ko sa lahat ng kabarangay natin na manggagamit ka. Na pagkatapos mo akong buntisin, pinabayaan mo na kami. Sige, pagsigawan mo yan sa lahat ng tao dito. Na natin kung sinong mas mapapasama. Ano? Kapag sinabi mo ang buong katotohanan, lahat ng tao sasama ang tingin sa'yo. Ang bata-bata mo pa pero pumatol ka sa may asawa? Sakang malanding kabit. Yan, ganyan ang magiging tingin nilang lahat sa'yo. Ang sama-sama mo! Walang iya ka talaga! Huwag ka na nga sabing maingay. Kung gusto mong maging maayos to, sumunod ka na lang sa lahat ng sasabihin ko. Huwag kang magsusumbong kasi pag nangyari yan, ilalaglag talaga kita. Kapal na mukha mo, hayop ka! Hello? 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 Ano ba? Ang ingay-ingay mo naman eh! Manang-mana ka sa tatay mong maligalig! Napakasinungaling! Ano ba? Sinabi lang manahimik ka na eh! Babe! Babe? Teka. Ano sinisigawan si baby? Ay naku! Ang ingay-ingay! Baby, huwag ka na umiyak. Buhat ka na ng papa. Oo, dede ka muna. Dede muna, baby. Ay, yan. Ang bait-bait talaga ng baby namin. Ano siya? Ika ka na ni papa sa kuna mo, ha? Babe, lang. Pahinga ka na. Ha? Babe, nagugutom lang naman yung anak natin eh. Pinagalitan mo agad. Bakit ang init ng ulo mo? Wala. Baka gutom lang yan. Mabuti pa alam mo, halika nga dito sa kusina. Kainin mo na tong dala ko. Halika na, galing ako kay na mama. Sige na. Ikaw na lang kumain, wala akong gana. Ano ba? Sayang naman to. Dami-dami pa naman pinadala ni Ate Myra. Ha? Ate Myra? Oo, si Ate Myra yung asawa ni Kuya Arman. Nakabalik na pala galing abroad. Yun. Nagpahanda doon sa barangay natin. Kaya ito, ang daming pinadala. Lalo na nung nalamang mag-asawa na nga tayo. Teka. Nakabalik na si Ate Myra? Kailan pa? Di ko alam kung kailan siya nakabalik. Basta ang kwento lang ni mama sinwerte daw ata sa abroad si Ate Myra. Ayun, nakabili rin sila ng isang bahay sa isang subdivision malayo sa barangay natin. Siguro doon na sila titira, no? Grabe, kung sana lang lahat na nag-a-abroad siniswerte, no? Kaya ako, babe, sa tingin ko, Kaya pala kung todo iwas siya sa mga tawag ko. Kasi bumalik na pala yung asawa niya. Kapal talaga ng mukha ng Arman na yan. Makikita niya, tatagtarin ko siya ng tawag. Babe, ano yun? Kapal na mukha, ayaw pa akong sagutin. Babe, sino ba yung tinatawagan mo? Ba't pinatayan pa ako ng telepono? Kala mo titigilan kita ha? Pwes tataw. Leia, ano ba? Bakit mo inagaw yung cellphone ko? Kanina pa kita kinakausap pero hindi mo ako pinapakinggan. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, ha? Ano yung naririnig ko na tatawagan mo si Kuya Arman, ha? Wala, Ano? akin na nga yung cellphone ko. Anong wala? Hindi ako tanga, ha? Ramdam ko may tinatago ka sa akin kaya umamin ka na. Wala nga sinabi, ano ba? Wala?
Ha? Bakit balisang-balisa ka nung narinig mo nandyan si Ate Myra? Tapos tatawagan mo pa si Kuya Arman? Bakit ha? Ano bang kinalaman mo sa kanila ha? Hoy, ano? Huwag sabihin may relasyon kayong dalawa ni Kuya Arman. Ano ha? Ano? Oo, may relasyon kami ni Arman at siya yung ama ng anak ko! Kaya pala noon, lagi ko kayo nakikita magkausap. Sabi-sabi ka pa na mapagkakatiwalaan si Kuya Arman doon sa sikreto natin. Yung pala kayong may nakakadirig sikreto! Oo na! Yan naman yung gusto mong marinig, di ba? Hindi ikaw yung ama ng batang yan, kundi si Arman! Pinaako namin sa iyo yung bata para magkaroon siya ng oras na ayusin yung sa asawa niya! Kakapal na mga mukha nyo! Ginamit nyo ba ako, ha? Ha? Akala ko ako lang ang mahal mo. Yung pala may karelasyon ka rin. Hindi pa tayo break nun! Oo na nga eh! Paulit-ulit ka naman! Sa madaling salita, niloko kita, niloko ka namin! Ano pa bang mahirap intindihin sa sinabi ko, ha? Ang tanga mo naman pag hindi mo pa... Nanghiya ka? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko nung pinahako mo sa akin yung batang yan! Naintay ko naman pala, anak! Ang kakapal na mukha niyong dalawa! Oo na! Ako na masama! Ako na kabet! Ako na malandi! O sige! Iwan niyo na akong lahat! Isisi niyo sa aking lahat! Wala na akong pakialam sa sasabihin niyo lahat! Nakakasawa na tong buhay na to! Ang sakit-sakit pakiramdam ko ay ako lang ang dadala ng bigat ng lahat ng problema. Kasalanan ko ba ang lahat ng ito? Nang makalipas na nga ang sama ng loob ko ay bumalik ako sa bahay at nag-usap kami ni Julius ng maayos. Ipinaliwanag ko ang lahat sa kanya simula sa kung papaano kami nagkaroon ng relasyon ni Kuya Arman hanggang sa kung papaano ipinaako ko sa kanya ang anak namin. Iyak nang iyak si Julius at ramdam kong sobrang nasaktan siya sa mga nangyari. Tanggap ko rin naman na magagalit siya sa akin kahit ako sa sitwasyon niya ay ganun din ang mararamdaman ko. Hanggang sa magdesisyon na nga kaming maghiwalay. Sinabihan ko na lamang siya na ang bahala kung gusto niyang ipagkalat ang katotohanan. Ipinaubaya ko na kay Julius kung ano ang gusto niyang gawin at kung gusto niya ba akong gantihan. Nakauwi nga kami sa kanya-kanya naming mga bahay. Noong una hindi maintindihan ng mga magulang ko ang naging desisyon namin pero nagdahilan na lamang ako na hindi namin kinaya ang ugali ng isa't isa. Akala ko noon ay itatakwil pa rin ako ng mga magulang ko pero hindi naman. Totoo yung kasabihang walang magulang ang hindi makakatiis sa kanyang anak. Ilang buwan pa ang lumipas at naging busy rin ako sa pagpapalaki ng anak ko habang si Kuya Arman naman ay lumipat na nga ng bahay nang wala man lang pasabi sa akin. Talagang pinabayaan niya na kami ng hayop na yun. Samantala araw-araw pa rin kami nakikita ni Julius dahil nga magkapit-bahay lang kami pero hindi kami nagkakausap ng personal dahil nahihiya talaga ako sa kanya. Sa chat na lamang kami nagkakausap kahit papaano. Leia! Oh, Julius. Ikaw po. Salamat. Ano bang meron at dito pa tayo nakita sa restaurant? Hindi, wala naman. Gusto lang kitang makumusta. Alam mo na, magkakwentuhan, ganun. Kung makapagsalita ka naman, parang hindi tayo magkapit-bahay. Oo, magkapit-bahay nga tayo. Nakikita nga tayo doon, pero hindi naman tayo magkakilala. Buti pa nga sa chat, pinapansin mo ako Aba, ako lang ba hindi namamansin sa personal? Ikaw rin kaya? Ba, syempre nangyayari naman kasi ako. Sa totoo lang ako din Pero hindi naman ako sa'yo nahihiya, kundi sa mga chismosa nating kapitbahay. Sinabi mo pa. Teka, order pala muna tayo. Anong gusto mo? Kahit ano, ikaw nang bahala. Sige na, sabihin mo na, pambawi ko na to sa'yo. Di ba dati, lagi mo akong inaaway kasi hindi kita malibre sa ganitong restaurant? Eto naman siya, sige na nga, mapilit ka Yung carbonara na lang tsaka milk tea. Sige, yun na lang din sa akin. Tawagin ko lang waiter. Excuse me, kuya! Kuya, order lang kami ng 2 carbonara tsaka winter melon na milk tea. Salamat. Big time ka na talaga ngayon, Julius, Pa ba? O ano, baka may order ka pa, sabihin mo lang. Ang yabang. Biro lang. May extra lang ako na tabi, tsaka syempre pinagandaan ko talaga to. Kaya nga nung niyaya kita sa chat, kinabahan pa ako kung papayag ka o hindi. Bakit naman ako hindi papayag? Tsaka kung may dapat mahiya dito, ako yun, no? Ano ka ba? Bakit naman? Nahihiya na talaga ako sa mga magulang mo Kasi di ba mag-iisang taon na si baby sa susunod na buwan?
Kinausap ako ng mama mo, sabi niya, siya na daw bahala magpahanda sa apo niya. Oh, ano nakakaya dun? Julius naman, syempre alam naman natin parehas na hindi niya apo si baby, di ba? Eh, hayaan mo na si mama. Hayaan mo kung anong gusto niyang gawin. Kung may bibigay man, tanggapin mo na lang, okay? Hindi mo pa rin ba sinasabi sa kanila yung totoong dahilan kung bakit tayo naghiwalay? Hindi. Bakit? Ayoko mapahama ka. Paano ka? Alam mo, Julius, nahihiya na talaga ako sa'yo. Minsan kaya naririnig ko yung mga sinasabi ng mga kapitbahay natin na pabaya ka raw na ama, na wala ka raw kwenta. Kung alam lang nila kung gaano ka kabait. Hayaan mo na yun. Di ko na pinapansin yung mga sinasabi nila. Eh, ikaw ba? Ano, kumusta ka? Ay, kumusta kayo ni Arman? Huling sabi mo sa akin, hindi na naman siya sumipot sa usapan niya. Oo, hindi nga. Pero sinukuan ko na, Julius. Ayoko na eh. Mukhang wala na rin naman siyang planong panagutan kami. Uy, grabe. Paano mo naman nasabi yun? Hindi ko na kasi siya makontak. Lahat ng paraan ginawa ko na pero wala eh. Wala talaga. Parang ayaw na niya talaga akong makausap. Eh, ano bang plano mo ngayon? Wala. Bahala na siya sa buhay niya. Eh, total parang wala naman talaga siyang pakialam sa amin. Wala ka bang balak sabihin niya sa mga magulang mo? Wala? Ewan. Natatakot din kasi ako, Julius. Saan naman? Natatakot ako kasi baka kung anong sabihin nila sa akin. Husgahan ako. Sabihan akong kabit o maduming babae. Pariwara ang buhay. Hindi ko na nga alam eh. Kaya nananahimik na lang ako. Pero sa totoo lang, minsan, nakokonsensya na rin ako sa'yo. Sa akin? Bakit? Kasi dahil natatakot akong mahusgahan, ikaw yung pinasangkalan ko. Ikaw yung sumalo ng panghuhusga ng ibang tao. Sus, wala yun. Mas grabe yung pananakit na ginawa ko sa'yo. Alin yung sampal ba? Oo, di ko talaga sinasadya yun. Alam ko naman eh. Tsaka ang tagal-tagal na nun, humingi ka na nga ng sorry nung ginawa mo yun at napatawad na kita. Alam ko naman galit ka lang kaya mo nagawa yun. Kahit na, hindi sapat na dahilan yun para saktan kita. Alam mo Julius, ang bait-bait mo talaga. Hindi ko alam kung paano pa kita nagawang lokohin. Masyado kasi akong nadala sa mga sinabi ni Arman eh. Pero sa huli siya pala yung mangiiwan. Sayang lang yung pagmamahal ko sa kanya. Minahal mo pa talaga siya. Kahit papano, oo. Pero noon yun. Ngayon hindi ko na siya mahal. Ni hindi nga ako makapaniwala na may tao palang kasing sama niya. Eh, Leia, ako ba? Mahal mo pa ba ako? Ikaw? Hindi naman nawawala yung pagmamahal ko sa'yo, Julius. Kahit naman magkahiwalay na tayo. Concern pa rin ako sa'yo. At syempre, gusto ko pa rin na makahanap ka ng babaeng deserve ka. Yung babaeng mamahalin ka at hindi ka sasaktan gaya ng ginawa Paano ko. kung sabihin ko sa'yong ayoko na magmahal? Ha? Bakit naman? Ayoko na magmahal kung hindi ikaw. Julius, ano ba yung sinasabi mo? Tanghaling tapat bumabanat ka. Leia, seryoso ako. Gusto kong humingi sa'yo ng isa pang chance. Ha? Anong chance? Chance na maayos yung relasyon natin. Magsimula ulit tayo. Teka, sigurado ka ba? Ako? Sa akin mo sinasabi sa akin yan? Teka, bakit ako? Leia, kasi ikaw yung mahal ko. At yun lang yung dahilan na kailangan ko para ituloy itong nararamdaman ko para sa'yo. Nung nalaman ko yung totoo, nasaktan talaga ako. Gusto kong magalit sa'yo pero hindi ko magawa. Inaalala pa rin kita. Kayo ng anak mo. Pero Julius, baka hindi ko kayang ibigay sa'yo yung pagmamahal na dapat para sa'yo. Hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Ang gusto ko lang may paramdam ko sa'yo na mahal kita. Leia, please, bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Mas kaya na kitang panintigan ngayon. May mas maayos na akong trabaho. At kaya kong tanggapin ang anak mo na parang anak ko na rin. Julius, hindi ko alam kung anong nagawa ko para mahalin mo ako ng ganyan. Sa kabila ng mga panloloko ko sa'yo, ikaw pa yung humihingi ng chance. Siguro ganun talaga kapag nahanap mo na yung taong gusto mo makasama habang buhay. Handa kang tanggapin lahat ng pagkakamali niya. Ayaw mo siyang mahalin na sobra-sobra. At Leia, siguradong sigurado ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Nag-uumapaw ang kakaibang saya sa puso ko ng mga oras na yun. Hindi ko akalain na may isang tao pa pala na kaya akong tanggapin ng buong buo at kaya akong mahalin ng higit pa sa inaakala ko. At naitagpuan ko yun sa isang taong akala ko ay iiwanan din ako dahil sa mga kasalanan ko. Ang swerte-swerte ko kay Julius at sobra kong ipinagpapasalamat sa Diyos yun. Inayos nga namin ni Julius ang relasyon namin at nagsimula kaming ulit. Nagsama ulit kami
Pero sa pagkakataong ito ay mas masaya na kami at mas inuunawa na namin ang pagkukulang ng isa't isa. Magdadalawang taon na simula nang magsama kami ulit at masasabi kong ito na ang pinakatamang desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko. Araw-araw ay ipinararamdam sa akin ni Julius kung gaano niya ako kamahal at ang anak ko na itinuring niya na ring parang tunay niyang anak. Sa ngayon ay masaya kaming nagsasama at mas malaki na at mas lalaki pa ang pamilya namin dahil 3 buwan na rin akong buntis. Samantala wala na talaga akong naging balita pa kay Kuya Atman. Wala na rin naman akong pakialam sa kanya. Ang mahalaga ay nasa akin ang anak ko.